Ang pagkamatay ng Honored One na si Gojo Satoru sa kamay ng wala nang iba kung hindi ang King of Curses na si Ryomen Sukuna. Isang napakatindi at hindi natin inaasahan na chapter, kaya wag na natin patagalin pa at mag-proceed na tayo right away sa spoilers. On the early pages, we get to see a flashback, or that's just what you might think, pero hindi ito isang flashback. Dahil as you know nga, nakita na natin sa previous chapters na bago mamatay or bago patayin ni Gege Akutami ang isa sa kanyang mga karakter, ay binibigyan niya muna ito ng flashback as somewhat of a tribute or kung ano pa man para naman hindi masayang karakter bago ito mamaalap. But as for these panels, hindi ito isang flashback. Inuulit ko, hindi ito isang flashback, kung hindi isang conversation sa gitna ni Gojo Satoru at ni Geto, wherein ang pinag-uusapan nila ay walang iba kung hindi ang King of Curses na si Sukuna. Inassume ko ba yun? Yes, inassume ko yun, pero paano ko ba yun nasabi dahil hindi pa naman nakakatapat ni Gojo Satoru si Ryomen Sukuna way back then nang nabubuhay pa si Geto. And not just that, makikita din natin sa sumunod pang mga panels na hindi lamang si Geto ang naririto at kausap ni Gojo Satoru, kung hindi maging ang iilan pang mga patay or pumanaw na karakter na kasamahan ni Gojo Satoru way back nang nag-aaral pa siya sa Jujutsu High. Kasama na ang younger version nitong si Nanami at si Haibara na hindi man lamang natin nakita ang potensyal. And dito na nagsimulang maging malungkot ang mga bagay-bagay nang sabihin ni Geto kay Gojo Satoru na paano na daw ang kanyang mga estudyante ngayong aalis na siya. In this conversation ay inamin din ni Gojo Satoru na talagang napakalakas daw ni Sukuna. Ginamit niya lahat ng nasa loob ng kanyang arsenal, ang lahat ng kanyang natutunan, ang lahat ng mga curse techniques at ang iba pang mga bagay na pwede niyang magamit laban sa King of Curses. But in the end, natalo pa rin siya. But still, kudos pa rin kay Gojo Satoru or ang ating Honored One dahil kahit papano hindi man lamang siya nag-complain na ginamit ni Ryomen Sukuna ang katawan ni Megumi laban sa kanya. Although natalo na nga itong si Gojo Satoru, nasabi pa rin niya na hindi siya nagsisisi at ginawa naman niya ang lahat ng kanyang makaya. Habang inihiling niya na sana'y na-reach man lamang si Sukuna ng ginawa niyang pagsubok sa pakikipaglaban dito. I had fun, sabi ni Gojo Satoru. Nasabi din ni Gojo na medyo nahihiya pa siya kay Sukuna dahil alam niyang madami pang natatagong techniques sa arsenal nitong si Sukuna na hindi pa nito nagagamit laban sa kanya at namatay na siya habang hindi pa man lamang yun na-unleash ng King of Curses. Hinihiling pa sana nitong si Gojo Satoru na kahit sana man lamang daw ay nabubuhay pa itong si Geto Suguru habang nakikipaglaban siya kay Ryomen Sukuna para nabigyan man lamang siya nitong si Geto ng isang napaka-heartfelt na pagtapik sa likod tulad na lamang ng ginawa ng mga Jujutsu high schoolers bago pa siya isend laban kay Sukuna. Si Nanami naman sinabi kay Gojo Satoru na hindi niya inaasahan na itong mismong si Gojo Satoru na kilalang kilala niya bilang isang prideful na nilalang aaminin na natalo siya sa isang laban. Nabanggit din dito nitong si Gojo Satoru na hindi naman daw siya malungkot dahil kahit papano hindi siya namatay ng dulot ng katandaan at ng paglipas ng panahon kundi dahil sa isang napakalakas na kalaban na kanyang kinaharap. Nigyan din ng words of affirmation itong si Haibara, itong si Gojo Satoru, pero hindi na yun na-specify dito sa chapter or leaks na to. However, itong si Nanami naman, kahit na para bang ininsulto niya pa itong si Gojo Satoru, still sinabi niya na hindi niya na-justify ang kung anumang nangyari kay Gojo Satoru, pero magbibigay siya ng sympathy sa naging ending at sa naging konklusyon ng laban nila, na dahilan naman kung bakit nagpasalamat sa kanya si Gojo Satoru. Now since ang mga taong ito patay na nga, tinanong bigla ni Gojo Satoru itong si Nanami kung ano daw ang pumasok sa kanyang isipan ng moment na malapit na siyang mamatay. Nasabi naman sa kanya ni Nanami na naisip niya ang sinabi sa kanya ni Meimei na pumunta lamang sa North kung gusto mo pang hanapin ng isang panibagong version or panibagong side ng iyong pagkatao at pumunta naman sa South kung gusto mong manatiling kung ano ka man ngayon. Now that might just be a saying or metaphor dahil kahit ako hindi ko alam kung ano talagang dinedepict ng mga bagay or ng salitang binigay na yun ni Nanami. Pero in-add up niya pa na silang dalawa ni Haibara ay parehong pumunta sa South dahil wala na silang regrets sa naging buhay nila. Now because of this, it's as if Gojo Satoru had a sense of relief habang nagpapaalam sa iilan pang mga karakter na ito na na-meet niya sa afterlife. Kasama na dito itong si Principal Yaga, si Suguru Geto, si Haibara, si Nanami, si Riko at maging itong si Kuro. And then we get to go back sa present situation wherein we can see ang putol na katawan ng Honored One. Makita natin dito na kumakalat na ang dugo mula sa kanyang bibig at halos naputol na talaga ang kanyang torso. Kahit ako nang makita ko ang panel na to sa leaks, hindi ako pakapaniwala, hindi ko akalain at hindi ko din naman alam kung ano ang nangyari, kung bakit ganito na lamang kinalabasan ng kanilang laban. But one thing's for sure, may ginamit si Ryomen Sukuna na hindi natin inaasahan na dahilan kung bakit nabigyan niya ng ganito katinding sorpresa ang Honored One. Sinabi ni Ryomen Sukuna kung paano nagwo-work ang adaptation ni Mahoraga. I can confirm here na it takes time.
pwedeng dumaan lamang ang oras habang unti-unting ina-analyze ng curse technique ni Mahoraga ang kung anumang curse technique na kailangan nitong ipag-adaptan. But that's not just that, dahil maging ang pagsalo nito ng mga atake mula sa isang curse technique ay nagpapabilis din ang adaptation process, meaning tunay talaga ang sinabi ni Kashimo Hajime way back then na walang choice itong si Gojo Satoru kung tumakbo man siya o pumalag, dahil at some point talagang makakapag-adapt at makakapag-adapt talaga itong si Mahoraga. We also get to see ang mukha ni Yuji Itadori na hindi na maipinta at hindi na natin malaman kung anumang emosyon ang dumadaloy ngayon sa loob ng main character na ito. Nakita niya ang kanyang Gojo Sensei na unti-unti nang nawawala ng buhay at putol ng katawan habang wala siyang magawa. The same thing is for Yuta Okutsu. Kitang-kita natin dito na gustong-gusto na talagang mag-interfere nitong si Yuta, and we also saw sa previous chapter na talagang proud na siya sa kanyang Gojo Sensei nang ma-launch nito ang kanyang remote activation ng kanyang purple, and hindi din naman talaga nila inaakala na ganito na lamang kalalabasan ng laban sa isang iglap lamang. Then here comes another explanation sa kung anumang nangyari. Nabanggit dito ni Ryomen Sukuna na ang ginawang slash kanina ni Mahoraga, or let's just say sa previous chapter wherein naputol nito ang kanang braso ni Gojo Satoru, ay hindi isang normal slash or hindi isang hiniram lamang na curse technique mula sa kanya. Ito ay isang adaptive ability. Habang tumatagal hindi lang naman pala ang curse technique ni Gojo Satoru ang ginagawa ng paraan nitong si Mahoraga para ma-penetrate ang infinity, but instead ginagalaw and binomodify niya ang kanyang sariling cursed energy para mahati niya hindi lamang ang kung anumang tinatamaan nito physically, kung hindi ang mismong space, ang mismong universe or ang mismong world. And for that specific reason, walang makakapigil sa slash kahit na ang infinity ni Gojo Satoru. Habang ipinapakita ang napakatinding panel na ito wherein mafe-feature ang putol na katawan ni Gojo Satoru na kung saan ay nananatiling nakatayo pa ang kanyang other half at nakalupasay at tumatagas na ang dugo ng kanyang upper half. Habang tinitingnan siya ni Ryomen Sukuna, sinabi nito sa kanya na kahit na meron siyang infinity, wala siyang magagawa as long as the entire world can be cut. It's as if sinabi ni Ryomen Sukuna na kahit na anong tindi pa ng infinity ni Gojo Satoru, kung kaya niyang putulin ang space na kinatatayuan ni Gojo, wala itong tatakbuhan. Dahil totoo naman, no matter what you say, kung kayang putulin or hatiin nitong si Sukuna ang space na kung saan ay ginagalawan nila, kahit pa sabihin natin may infinity si Gojo Satoru, as long as nasa loob siya ng space na kayang hatiin ni Sukuna, hindi talaga niya doon mapipigilan kahit na meron siyang infinity. Habang tinatawanan ni Ryomen Sukuna itong si Gojo Satoru, ay sinabi niyang, "Good job, Gojo Satoru. I will never forget about you." Now as for Gojo Satoru, hindi na siya nakapagbigay ng reply dahil as you know nga, patay na siya, tapos na din siyang magpaalam maging sa afterlife, kaya talagang hindi na siya nakapagbigay ng ribat niya. And dito na nag-conclude ang laban ng strongest at ng honored one. Subalit hindi dito nagtatapos ang laban na habang nakatingin itong si Ryomen Sukuna sa isang lugar ay sinabi niyang, "Wag mo kong didisappointin," at may kita natin sa pinakahuling panel na to na paparating na si Kashimo Hajime. Without any feeling of sorrow para sa pagkamatay ni Gojo Satoru, walang anupaman at agad na sumugod itong si Kashimo Hajime na para bang isang hunter na nag-aantay lamang ng kanyang pagkakataon na makipaglaban sa King of Curses. Now this is where the chapter ends, and it only means one thing: sa pagtatapos ng laban ni Gojo at ni Sukuna, papalitan naman ito ng laban sa gitna ng King of Curses at ng Thunder God na si Kashimo Hajime. And in this fight, we will get to see kung anumang sikretong curse technique ang iniipon ng napakatagal na nitong si Kashimo Hajime sa pamamagitan ng kanyang binding vow na magagamit niya lamang sa walang iba kung hindi itong si Sukuna. But that is where the chapter ends. My deepest condolences kay Gojo Satoru. Although right from the start alam naman natin na talagang kailangang mamatay ni Gojo Satoru para mag-proceed ng kwento, dahil hindi naman magkakaroon ng chance na magkaroon ng spotlight ang iba pang mga karakter as long as nabubuhay siya. I guess this will be a chance kay Kashimo Hajime para patunayan naman kung ano talaga ang natatago niyang abilidad. If you reach this point, surely you had a great time, kaya wag mo na kalimutang mag-iwan ng like, ng subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Weeb, and I'll see you on the next one.